Alam niyo po ba na meron po tayong Iron Dome version na kagaya po mga kaistorya ng air defense ng Israel? Ito pong air defense natin na ito mga kaistorya ay mas high-tech pa po kaysa sa air defense ng Iran. Dahil ito po mga kaistorya, made in Israel mismo ito pong air defense na ito ng Pilipinas. Hindi po kagaya ng air defense ng Iran na proven sablay kasi nga po mga kaistorya, made in China at saka po made in Russia. Bakit ba natin ginamit yung termino na proven sablay? Kasi po, twice na nangyari na sumablay ang air defense na yan na made in China. Ang unang mga kaistorya ay yun pong nangyari sa Venezuela, kung saan mga kaistorya iyon pong kanila pong gobyerno ay bumagsak kasi nga yung pag-atake ng mga missiles ng Amerika ay hindi sila nadepensahan ng kanilang air defense kasi nga made in China. At ganun din po ang nangyayari sa Iran, napapasok sila ng mga missiles ng Israel at saka po ng Amerika, pati na yung mga fighter jets ng dalawang puwersa na yung allied countries, kasi nga po hindi po kaya po ma-intercept ng kanilang air defense na made in China at saka po made in Russia. Aba, ibahin itong air defense ng Pilipinas kasi high-tech po ito at proven po ito mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin. Pakishare po at pakilike mga kaistorya para naman malaman ng ating mga kababayan ang magandang balita na yan at dadagdagan pa natin. Hindi po natakot si PBBM. Nabanggitin po doon sa Amerika dahil umattend nga po siya sa pagtitipon ng United Nations. Sa mismo pong harapan ni President Donald Trump ay kanya pong binatikos at ipinarating ang ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China dyan po sa West Philippine Sea. Isa po yung malaking mensahe na nakarating sa buong mundo. Naku, aalma na naman ang China pero wala silang magagawa dahil ang president po natin mga kaistorya ay matapang. Okay, ipakita ko na po sa inyo ang ating mga references. Ano po? Sandali lamang po. Ayan na, pagkatapos ay palalakihin ko pa po. Kung napapansin ninyo, ang makikita ninyo dyan ay si PBBM. Yan mismo yung air defense, Iron Dome version po na air defense ng Pilipinas na made in Israel mismo. Yan po yung Spider mga kaistorya. At yan po ay itinalaga na. Dineploy na po mga kaistorya ni PBBM noon pong nakaraang November 2022. Ba, napakaganda mga kaistorya. Ang sabi dito, Philippines inducts first Spider Air Defense Systems. Hindi lang po yan isa marami yan. May kasunod pa akong ipapakita sa inyo mga kaistorya. Basahin muna natin. The Philippines Air Force has suddenly got more capable thanks to the introduction of the Spider Air Defense System, plus another C-295W has been added to the transport fleet. Ganda the Philippine Air Defense. The Philippine Air Force inducted its first surface-to-air Python and Derby medium-range Spider-MR. Abbreviation po pala yung Spider. Ang meaning po pala niyan mga kaistorya ay yan. Basahin natin ulit Ulitin natin, surface-to-air Python and Derby medium-range. Ayun. Ground-based air defense system. Wow! President Ferdinand R. Marcos Jr. said the new equipment would make a very big difference in assuring the country's security from aerial threats. Diba? Nagbibigay sa atin ng seguridad yan mga kaistorya sa anumang panganib sa kalawakan po natin. The 968th Air and Missile Defense Group based at Basa operates the new SAMS. It is subordinated to the Philippine Air Force Air Defense Command. Wow, ito yan Ipakita ko pa sa inyo Yan yun Mas marami pa to Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi lang yan isa. Hindi lang po itong unang pinakita ko sa inyo na ito. Marami. Ito na po mga kaistorya. Marami pala tayong Iron Dome version na air defense. Mga kaistorya yun wow. Kita ninyo? Dami pala nating ganyan mga kaistorya. At yan ay high-tech Hindi po yan made in China. Nasablay. Walang silbi. Mga kaistorya. Ito, patunay mga kaistorya na yan po ay napakalaki ng pakinabang
sa atin. At kaya tayo niyan bumili, mga kaistorya, pangunahin ang dahilan para po makounter natin ang threats mula sa China. Kasi nga po mga kaistorya, tayo po ay within the range of the missiles of the China. Oo. Ito, meron na tayong pangdepensa. Spider system to boost Philippines air defenses amid People's Republic of China's arms build up. Yung PRC kasi People's Republic of China ang meaning niyan. Mga kaistorya. Oo. May babasahin ako dito sa ibaba mga kaistorya. Hanapin ko muna. Ito yan The Philippines is well within the range of PRC rocket forces conventional ballistic missiles. But this is a threat which the Philippines has limited or no resources to counter. We will have to rely on US tracking and ballistic defense capabilities. Bakit ko ba ito binasa mga kaistorya, itong paragraph na ito? Kasi merong mga nagtutulak dito sa Pilipinas, mga kapwa natin Pilipino na gustong paalisin ang EDCA dito sa bansa natin. Aminado naman tayo na kung ang pag-uusapan armed forces, mga kaistorya, ng Pilipinas at saka ng China, ay hindi natin sila kayang tapatan. Ang pag-asa na lamang natin mga kaistorya, tulong ng Amerika. Kabuti-buti nga, may siyam na EDCA sa Pilipinas. Aasa daw po tayo, kailangan nating umasa mga kaistorya sa tracking at ballistic defense capabilities ng Amerika. Ay papaano na kung palayasin mo dito yung EDCA? Mga kaistorya. Paano na? Ito pa, inulit na naman nila yung panawagan nila dati. Dati kasi mga kaistorya, ang sabi nila, tayo'y gigirahin, bubumbahin ng China dahil dyan sa EDCA, hahatakin tayo, niyang presidente ninyo na bangag ika sa gyera. Kasi ang gusto nila palayasin dito, yung EDCA, para ano? Para magtagumpay si China sa masamang hangarin sa West Philippine Sea. And ultimately, perhaps, mga kaistorya, dito sa mainland ng Pilipinas. Kasi nga, kailan lamang may mga nahuling spy na mga Pilipino sa mismo pong security agencies ng Pilipinas na na-recruit po ng China. Ibig sabihin, may masamang binabalak sa atin ang China. Kamukat-mukat mo, pumutok ang labanan ng Iran, Israel at saka po ng Amerika. Inuulit na naman nila yung panawagan, mga kaistorya. Tinakot na naman tayo. Binubomba na sabi ni Jason Sa, ito si Jason Sa, isa pa sa nagpapakalat ng fake news ito Fake news ka talaga, sir. Talaga hindi totoo yung sinasabi ninyo na binubomba na ng Iran yung mga military bases ng Amerika sa buong mundo. Hindi po buong mundo. Hindi kaya ng Iran na bombahin ang alinmang military base sa buong mundo kasi nga limitado lamang yung range o yung distansya na kayang marating ng kanilang missile. Ang binubomba lamang na military base ng Amerika, mga kaistorya, ay yung mga military bases sa Middle East. Ewan ko ba sa mga yan, ayaw ko nang magbanggit pa ng masamang salita, ayaw kong maka-impluwensya ng mali sa mga manonood. Ang distansya na kayang marating ng missiles ng Iran ay hanggang 3,000 kilometro lamang. Samantalang ang distansya ng Pilipinas sa Iran ay nasa 7,120 kilometers. Wala pa sa kalahati. Hindi nila kayang marating. Hanggang Indian Ocean, kaya nilang marating ng missile nila. May paraan, ginawan ko ng content. Kargahan nila ng missile nila yung kanilang warship at ipadala nila at least hanggang dyan sa may Indian Ocean. Pagkatapos, pag nakarating na sila sa Indian Ocean, sa kanila paliparin yung missile para targetin ang Pilipinas. Ang problema, wala silang warship na. Tinunaw na lahat ng Amerika. Maging yung kanila pong isang warship, mga kaistorya na tinorpedo ng Amerika, wala na. Kaya, uulitin ko, fake news yung pinapakalat ni Sir Jason Sa. Walang kakayahan ang Iran
na bombahin ang alinmang military base sa buong mundo. Middle East, kaya niya. Pero kung lalampas na ng 3,000 kilometro ang layo, hindi na niya kayang targetin, mga kaistorya. Tumutunog na naman ang pasaway kong upuan. Pasensya rin pala, umaatake na naman yung pagkabulol ko. Okay, pasensya na sa segue. Kailangan kong linawin para hindi mailigaw ang mga kababayan natin ng mga maling impormasyon na kumakalat. Ano po, mga kaistorya? Naku, oo. Magmalasakit tayo sa Pilipinas, wag sa China. Naku, oo. Bakit ko nasabing made in Israel ito? Itong high-tech na air defense system natin, ito yan eh. Ang sabi dito, Rafael. Kasi yan po, mga kaistorya, yung kumpanya na may gumawa sa Spider, at yan din yung gumawa sa Iron Dome ng Israel. Rafael is a global expert and leading developer of air defense systems that have proven themselves in combat against a myriad of advanced threats and at various ranges. Di ba? Ito, Defense Connect ito. Basahin ko dito. Yung title, Rafael announced a successful test of new Spider air defense. Israeli defense technology company Rafael has announced the successful testing of its newest all-in-one. All-in-one daw po pala yan eh. Yung air defense na yan, Spider na meron tayo eh. Mga kaistorya, oo, yan pala yan. Napaka-high-tech po pala yan, mga kaistorya. Interceptor daw po, talaga hong halimbawa, pinaliparan tayo ng missile, mga kaistorya. Maging mga drones, tatargetin tayo, maging mga fighter jets, helicopters, ballistic missile. Kaya hong i-intercept yung Spider na yan, mga kaistorya. Wow! Kumbaga nakaka-uplift, ng pakiramdam, ng spirit, mga kaistorya. Salamat naman. At nagiging high-tech na ang bansa natin. Dagdagan natin ng balita. Balita ni News 5. Itong naka-highlight, babasahin ko lang sa ibaba. Sa harap ni US President Donald Trump sa ASEAN-US Summit, idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos na nalalagay sa alanganin ang buhay ng Philippine personnel dahil sa agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Yan ang presidente, matapang. Hindi kagaya nung ilan nating mga elected officials, matataas pa naman ang katungkulan sa gobyerno, ni magsalita tungkol sa China, takot. Ang masakla pa, mga kaistorya, ang inaatake nila, yung opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Imagine ninyo itong sasabihin ko. Kung sa pagsalita pa nga lang, takot na yang mga yan. Ano pa kaya sa gawa? Diba? Mga kaistorya. Hindi kagaya ng presidente natin. Hindi takot magsalita at ipinapakita pa niya sa gawa. Ano yung gawa ng presidente natin? Yung kanyang transparency initiative na kung saan, mga kaistorya, yung kawalang hiyaan ng China, yung pambubuli, panghaharas nila sa atin dyan sa West Philippine Sea, ibinubulgar ng administrasyong ito, ipinapaalam sa buong mundo. Hindi kagaya ng nakaraan na ganyan na pala kalala ang problema natin sa West Philippine Sea, hindi pa natin nalalaman. Ganoon sa nakaraan eh. Ngayon iba sa administrasyon ni PBBM. Ipinapaalam sa buong mundo. Diba? Nalalaman natin, mga kaistorya, maganda yun. At dahil sa ganyang taktika ng presidente natin, maging ang ating Coast Guard, maging ang ating pong Navy, naglalayag, literal yan eh. May mga vloggers kasing mangingisda na binivideo nila, mga kaistorya, yung naglalayag po na Navy warship natin at Coast Guard vessel natin dyan sa West Philippine Sea. Nakikita ko, napapanood ko. Dahil pinababantayan nga ng administrasyong ito. Papaano kung ang ating presidente pro-China? Malalaman kaya natin yung ganyan? Baka gumising na lamang tayo isang umaga, wala na sa atin ang West Philippine Sea. Wala ng West Philippine Sea. Huwag namang mangyari
na sa mga susunod na panahon, mga kaistorya, wala na tayong matatawag na West Philippine Sea, tanging Pasipiko na lamang. Ay wag naman sanang ganun. Di ba mga kaistorya, mangilabot kayo. Itong mga kababayan po natin, ako talaga hindi ako sang-ayon dyan sa mga elected officials na yan, mga kaistorya, na halatado namang kumikiling sa China. Hindi talaga ako sang-ayon sa kanila. Ako po naniniwala darating ang oras. Malalaman natin ang buong katotohanan. Naniniwala ako dyan, mga kaistorya. O dagdagan ko pa ng mga balita tungkol naman sa impeachment about Vice President Sara Duterte. Si Puno, bagong ebidensya versus VP Sara, ilabas na raw. Sabi po nila yan ha, sige, basahin muna natin. Bagong ebidensya versus VP Sara, ilabas na. Puno. Hinamo ni National Unity Party, Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang House Committee on Justice na ilabas na ang mga bagong ebidensya na magdidiin kay Vice President Sara Duterte. Ganon. Ginawa ni Puno ang panawagan matapos ideklara ng komite na sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Duterte noong Marso 4, 2026 sa botong 54-1-0. Impeachment is a serious constitutional process that must be anchored on clear, compelling, and credible evidence. In the absence of such evidence, it will be very difficult for members of the National Unity Party to vote in favor of transmitting the impeachment complaints to the Senate for trial. Ayon sa mambabatas, ayaw umano ng kanilang partido na mahina ang kasong iaakit ng Kamara sa Senado at ibabasura lamang ng mga senador dahil lalong hihina umano ang kredibilidad ng impeachment process kapag nangyari ito. Well, may punto naman siya, kaya lang medyo ibang pakiramdam ko sa sinasabi niya. Dahil dito, nais ni Puno na ilabas na sa Justice Committee ang mga bagong ebidensya na magpapalakas sa impeachment case laban kay... Bakit sa Justice Committee pa? Na-declare na nga na sufficient in substance. Hayaan yung makarating sa plenaryo. Doon kayo magbubutuhan At kung ilalabas mo ang ebidensya, masyadong maaga para dyan ilabas ang ebidensya. I think the proper forum na kung saan doon dadalhin yung matibay na ebidensya ay doon sa Senado kasi sila mga kaistorya yung magiging impeachment court. Kasi, what for? Kung dyan pa dadalhin yung matibay na ebidensyang hinahanap nila. Diba? Nakalusot na sa komite, sa House Committee on Justice. Dadalhin sa plenary, magbubutuhan nila. Yun lang yung role nila dyan, magbubutuhan sila Ayaw sila. O, go. Sige. Ganun lang yun mga kaistorya Kasi kung ebidensya, doon na yun ipapakita ng prosecution panel sa impeachment court. Medyo ibang pakiramdam ko sa sinasabi niya. Medyo para sa akin hindi. Parang sablay yata Contrary to some news reports, we have not walked back on our previous statements regarding this impeachment. Our position remains consistent. We reiterate that we cannot vote in favor of a rehashed case resting on previously presented information that in our opinion remain weak and conclusive. Parang Anyway, expected naman ng mga kaistorya ang mangyayari. Sabi kasi ng House of Representatives, sige ito, naghahanap sila ng ebidensya. Ang sabi po mga kaistorya ng isang mambabatas diyan sa House of Representatives, hinahanap nila si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Kasi si Arthur Carandang, mga kaistorya, nakakuha rin umano siya according to him, nagpa-interview siya sa ABS-CBN noon, ng mga dokumento mula sa AMLAC. Nakagaya rin ng nakuhang dokumento ni Trillanes na nagsasabi naglalaman umano ng mga bank transactions ni VP Sara at ni former President Rodrigo Duterte at nagtali umano yun, nagtugma umano yun, sabi po mga kaistorya ni Carandang. So kung makukuha ng prosecution panel itong si Carandang at mailalabas ni Carandang yung sinasabi niyang dokumento, magiging tagilid si VP Sara, mga kaistorya, sa impeachment. Why? Marami doon, mga kaistorya, mga bank transaction or mga bank records na hindi idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN. Kung hindi deklarado sa kanyang SALN, meron na agad mga kaistorya impeachable grounds. And what is that? Yun po yung tinatawag, mga kaistorya, na betrayal of public trust. Ganun yun. Magiging tagilid doon si VP Sara.
ay palagay ko mga kaistorya, ako naniniwala na kukunin din po ng prosecution file si Trillanes. Ay posible yun, palagay ko naman si Trillanes, hindi po mga kaistorya tatanggi. Ano po sa palagay ninyo? Okay, dagdag pang balita ito bago pa mapaglipasan po ng panahon, ito pong sinabi ni OG Diaz. Ha? Anong sabi ba niya? Basahin ko mga kaistorya. Galit na galit dahil grabe na daw ang korupsyon ng gobyernong ito. Actually, kahit ang mga nakaraang gobyerno, may korupsyon, totoo naman. Sa nakaraang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, mismo siya ang nagbulgar na matindi talaga ang korupsyon sa DPWH. May mga binanggit na siya noon na ghost projects at ang mga pasaway umanong pasimuno dyan ay mga district engineers ng DPWH. Ang tanong, naresolba ba ito ng former President Rodrigo Duterte? Hindi. Nagpatuloy pa nga eh. May nakasuhan ba? I think wala. May nakulong ba? I'm sure wala. May naibalik bang pera? May nag-restitute ba? I'm sure wala. At ang masakla pa dito, yung standard procedure umano sa mga infrastructure projects ng DPWH, halimbawa mga kaistorya, flood control projects, dapat ganito, sabi ni PBBM, bago i-turn over mga kaistorya at ideklarang tapos na ng contractor, ay kailangang siyasatin muna ng local government. Tinanggal daw po yung standard procedure na yun, kaya naging talamak ang ganyang kalakaran ng mga ghost flood control at substandard projects sa DPWH. Aray ko, kaya naman pala. Sige, basahin pa natin. Kaya dapat hindi mo sinisingle out ang gobyernong ito. Tama. Dahil, ayaw kong banggitin ito kasi nga ayaw kong maka-impluwensya kahit sa maling salita sa mga manonood. Yan, kung ang paniniwalaan mo lang ng rehimen, ang sakdalinis at walang bahid ay yung gobyernong gusto mo. Walang perpektong gobyerno, unang-una na. Ang nakakaloka, alam niyo naman si OG Diaz, di ba? Dito sa taong ito, galit na isiniwalat daw ng 18 ex-marines. Hindi niya muna i-verify kung tama ba lahat ng script claims. Nagmukhang tanga. Anyway, hindi naman yan tungayaw. Kasi may word talaga na tanga. Tuloy sila dahil nilapagan siya ng resibo na produkto lang ng Photoshop. Ang mga mali-malitang kung saan-saan, i-deliver. Alam niyo, yung mali-malita na yun para sa akin, hindi yun nagsasalita ng katotohanan. Or hindi yun basihan para sabihin, yun na yung katotohanan. Kasi yung mga dineliver na malita, hindi magpapatunay na dineliver kay Saldico o dineliver kay PBBM. Wala eh. Kaya wag ka nang magalit. Anyway, mga kaisro, para maging patas tayo, sige, imbestigahan. Malaman ang katotohanan. Kaya wag ka nang magalit at wag mo nang gamitin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo kasi pag politika, wag nyo nang gagamit sa utos yan eh. Katoliko ka man o hindi, alam nyo, mga kaistorya, na utos. Wag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabulong bagay, utos yun eh. Pero itong mga walang pangingimi man lang. Di nanginginig, nagkakasala kayo. Unless magkaiba tayo ng sinasamba at sinasampalatayan hindi ko nababasahin Let us know, baka nahuhuli kami sa balita. Huwag na kayong manghingi ng clue kung sino ito, basta ang masasabi ko lang sa kanya, di ba? Agree ako kay OG Diaz. Yung mga kapapaitan dyan. Akala nyo naman luklukan ng dalisi at linis yung gobyernong sinusuportahan ninyo. Nako, sino? Di ba? Tapos single out mga administrasyong ito kung sino pa yung nagbulgar at nagpursigi na linisin ang gobyernong ito para matigil na ang matinding korupsyon. Ayun patuloy ang binabatikos at gusto pang ibalik sa kanya yung issue. Nako, mga politiko talaga, politika dito sa Pilipinas. Sabi ni dating ni late and former Senator Miriam Defensor Santiago, si idol ko. Sabi niya, alam niyo kung bakit sobrang hirap ng Pilipinas? Dahil ang politika sa Pilipinas ay sobrang corrupt. Sa Tagalog na kasi English yun magaling pa naman mag-English yun. Yung tao na yun, nakakapanghinayang lang.
Yan po mga kaistoryang mga balita at impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare naman po at pakilike. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. At maraming salamat din po sa ating mga viewers. Hindi pa po ako nagla-live kasi mga kaistorya, inuubo pa ako at may sipon pa ako. Ayaw ko namang live nakikita ninyo. Umuubo ako tapos bumabahin ako. Awkward naman yun, nakakahiya yun. Ano? Sige po, hanggang dito muna mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.